Magandang araw! Narito muli ang inyong inay upang magbigay ng kaalaman ng inyong kakailanganin sa inyong araw-araw na pag-aaral. Bago tayo magsimula, tandaan, ang may pakinig ay makinig. Ang may alam ay laging nakalalamang. Ang nagbabasa ay laging may karunungang natatanggap. Tayo magsimula. Noong unang panahon, ay ating natutuhan na ang kakayahan natin na mag-isip o maging mapanuri. Sa pamamagitan ni Socrates at Plato, pinakilala ng tao sa kanyang kapwa ang pagiging mapanuri. Kaya mas mainam na habang bata pa ay turuan na gamitin ang kanyang kakayahan na mag-isip, maging mapanuri. Kahit na lalaki o kaya babae, basta nahasa ang kakayahan na maging mapanuri, magagamit niya ito sa kanyang araw-araw na pamumuhay. Tutulungan siya ng kanyang kakayahan upang maging maayos ang takbo ng kanyang buhay. Hindi niya maranasan ang maloko kung gagamitin ang pagiging mapanuri. Ngunit, huwag naman sumobra ang pagiging mapanuri. Tandaan natin na ang lahat ng sobra ay nakasasama. Ano ang halimbawa? Yung sinusuri mo yung tao. Ang dapat mong suriin, yung mga dapat mong babasahin. Huwag mong suriin yung tao. Kasi ang tao, nilikha yan, nakakaiba. Sana sang-ayon kayo sa akin. Kasi di ba masakit? Kapag yung sinusuri ka, magkaiba naman kayo eh. Magkaiba kayo ng pagkapalaki sa inyo ng inyong mga magulang. At iba din usapan kapag sumobra ka naman sa pag-iisip. Naisip ka ng isip, walang sistema ang iyong pag-iisip, hahantong sa isang sakit. Na pinatawag natin na sa larangan ng medisina, hahantong ka sa depression. Na huwag naman sanang humantong sa ganong sitwasyon. Okay, sunod tayo. Ano nga ba ang sinabi ni Descartes? Kung ang isang bagay ay hindi nag-iisip, hindi ito isip. Tama. Lahat ng bagay, tulad ng bato, wala namang isip yon. Hindi yung magsasalita sa'yo. Kasi nilikha yon bilang isang bato. Ang sabi naman ni Socrates, ang tanging alam ko ay wala kong alam. Kaya nga, tanong ng tanong. Tignan niyo yung bata, nakukulit na tayo sa bata, di ba? Siyang bata, laging nagtatanong, kasi nga walang alam ang bata. Lahat naman ng tao dumaan sa pagiging bata. Na lahat tayo nagtanong. Kaso nga lang, ginagawa ng karamihan sa mga nakatatanda ay pinipigilan tayo magtanong. Kaya ang kinalabasan, hindi na.
napaunlad ang kakayahan na maging mapanuri. Yun ang nakakalungkot. Ating tunghayan, ang isang individual upang magkaroon ng magandang buhay o magkaroon ng makahulugang buhay, dapat siyang maging matanong at nagtataglay ng mapanuring isipan. Ayon kay Socrates. Oo nga naman. Kasi kung hindi ka matanong at ikaw lang yung isang tao na ikaw ay sunod lang ng sunod, anong buhay mayroon ka? Diba? Mas mainam na tinutuklas mo kung ano ang mga nakapalibot sa'yo. Hindi yung sasangayon ka lang sa pananaw ng iba, na parang sinubuan ka lang, tapos ginuya mo, nilunok mo. Ang mas malala, ginuya ng iba, nilunok mo. Mas magandang ikaw ang tumuklas upang masagot ang mga tanong sa iyong isipan. Kasi yung mangyayari, yung pananaw ng iba, kukunin mo lang. Na kahit na yung pananaw na yun, mali na, dahil nga ayaw mong mag-isip, kukunin mo na lang. At darating sa punto na ikapapahamak mo yun. Kaya mas mainam na tumuklas ka. Ikaw muna mag-isa. At saka mo kunin yung pananaw ng iba. Tumuklas ka, sumuri ka, at saka mo sangguniin yung iba mula sa iyong ginawang pagsusuri. Kaya lang, nagkaroon na kaya ng idea tungkol sa pagiging mapanuri ng tao. Ilagay naman natin ito sa konteksto ng pang-akademiko. Sa pagsulat, ating alamin paraan ng pagsulat ng kritikal na sanaysay. Okay? So, ang isang kritikal na sanaysay ay isang uri ng akademikong sulatin na kung saan ang may akda ay pinag-aaralan at sinusuri ang isang teksto. Para maging kritikal ang isang sanaysay, kinakailangan mong ihayag ang partikular na kaisipan ng isang teksto at suportahan ang pahayag na ito ng mga ebidensya. Paano kasusulat ng isang kritikal na sanaysay? Una, suriin ang isang akda. Basahin ito ng mabuti at maging mapanuri. Pangalawa, ayusin ang iyong mga kaisipan. Alamin ang pangunahing pahayag at patunay. Magsagawa ng pananaliksik mula sa sekundaryang sanggunian. Ikatlo, ihayag ang isang thesis. Tiyaking ito ay may taglay na pahayag at mga detalye na susuporta sa mga ito. Sa paglipas ng video ito, ay inyong maintindihan ano nga ba ang thesis. Pangapat, sumulat ng isang balangkas. Panglima, sumulat ng isang burador o draft sa Ingles ng iyong kritikal na sanaysay. Pang-anim, isaayos at pagbutihin pa ang iyong sanaysay. Sunod, ang mga kritikal na sanaysay ay kabilang sa pinakakaraniwang uri ng iniatas na pagsulat o pagsusulat sa kolehiyo. Ito ay kilala rin sa tawag na analytical. Ang isang kritikal na sanaysay ay tungkol sa pagsusuri ng gawa ng iba. Halimbawa, isang pelikula, isang aklat, isang artikulo, at iba pa.
at nagpapatunay na ang iyong pagsusuri ay wasto. Ang problema, madalas na napagkakamalan ng mga estudyante ang kritikal na sanaysay sa isang ulat, isang kritikal na buod, o isang review. O dito maintindihan ninyo, ano nga ba ang kritikal na sanaysay? Ano ang nagpapabuo sa kritikal na sanaysay? Ang isang kritikal na sanaysay ay mayroong pahayag at ebidensya upang patunayan ang pahayag. Dito ay kailangan mong magsuri ng isang akda, tulad ng isang aklat, isang artikulo, at iba pa. Natutugon sa pangunahing tema at suriin paano ito ipinarating ng may akda. Sa madaling salita, ang iyong sanaysay ay kritikal kung mayroon itong pahayag tungkol sa pangunahing mga tema ng isang tinalakay na akda. Ipinaliliwanag nito ang naisabihin ng may akda tungkol sa mga tema. Inilarawan mo ang mga pamamaraan ng isang may akda na talastasin ang mensahe. Iyon ang sanaysay na kritikal. Tandaan na ang kritikal ay hindi nangangahulugang negatibo. Ito ay tungkol sa pagsusuri at interpretasyon, hindi nanguhusga o nang-aalipusta. Kapag ang isang guro ay nagtakda ng isang kritikal na sanaysay, nais nilang makatanggap ng profesional na presentasyon at isang papel na may wastong paggamit ng gramatika, na may malinaw na argumento at consistent at tumpak na mga sanggunian upang suportahan ang argumentong ito. Sa ibang larangan, negatibo ang ibig sabihin ng salitang kritikal. Ulitin ko, sa ibang larangan, negatibo ang ibig sabihin ng salitang kritikal. Ngunit, sa larangan ng akademya, pagdating sa pagsulat, ang kritikal ay nangangahulugang ikaw ay magsasagawa ng pagsusuri at interpretasyon ng isang akdang iyong binasa. Anong halimbawa ng negatibong kahulugan sa ibang larangan? Sa larangan ng medisina, negatibo ang kahulugan o negatibo ang kahulugan ng kritikal kung ito gagamitin sa ospital. Nasasabihin ng doktor na sa loob ng ICU, kritikal ang kondisyon ng pasyente. Naintindihan? Pagdating naman sa akademya, pagsusuri. At tandaan din na kinakailangan profesional ang inyong presentasyon. Sa mga nagsisimula pa lamang na sumulat ng isang kritikal na sanaysay, huwag kayong mag-alala, huwag kayong matakot na magsimulang sumulat. Tanggapin na dadaan sa proseso ng pagpuna ang inyong gawa. Ngunit sa paglipas ng panahon at lagi kayong nagsasagawa ng pagsusuri ng mga binabasa niyong akda, magiging mahusay din kayo sa paggawa ng isang kritikal na sanaysay o anumang uri ng akademikong sulatin. At magiging profesional ang inyong presentasyon. Magiging mahusay na kayo sa paggamit ng gramatika. Magiging malinaw na malinaw ang inyong mga argumento. Ganun din, magiging consistent
at tumpak ang inyong mga gagamitin na sanggunian upang suportahan ang inyong pananaw sa inyong ginawang pagsusuri. Isunod, ang mga guro ay kailangan nila ng papel o kritikal na sanaysay na nagpapakitang nakapagbasa ka ng isang akda. Naunawaan ang tema nito at sinuri ang ebidensya na may kaugnayan sa tema nito. Kasi yung ibang estudyante, kukuha ng gawa sa Google at iyan ang ibibigay sa guro. Ba shortcut? Pero ang mga guro, sinusuri, binabasa ang ipinasa ng estudyante. At doon malalaman na ang ipinasa ng kanilang mga estudyante ay mula sa Google, nagawa ng iba. Nakalulungkot yon na hindi dapat mangyari. Iwasan ang pagsushortcut. Iwasan na hindi dumaan sa tamang proseso. Kasi meron kayong matututunan habang kayo ay nasa loob ng proseso ng pagsusuri. Kung ginawa niyo ang shortcut method, meron kayong nalampasan na dapat niyong matututunan. Sayang. Dahil magagamit niyo yon sa inyong pang-araw-araw na buhay. Hindi lang kayo basta binigyan ng inyong guro ng isang gawaing pang-akademiko kasi kailangan nyo ng mataas na marka. Kundi kalakip dito ay meron kayong matututuhan na aral na maaari nyong magamit sa inyong pang-araw-araw na buhay. Tulad ng hindi kayo maloloko ng kahit na sino kung alam ninyo paano gamitin ang inyong kakayahan sa pagsusuri. Na meron kayo makukuhang papel, bibigay sa inyo ng ibang tao. Kung hindi kayo marunong magsuri, pipirma na lang kayo. At susunod, makukulong na kayo. Yun yung halimbawa nun. Kung hindi kayo marunong magsuri, oo, marunong kayo magbasa. Pero kailangan nyo din na matutuhan ang magsuri. Kasi sa mundong ito, hindi mawawala ang manloloko. Para walang maloko, kailangan marunong kang magsuri. Kung ano yung mga natatanggap mo. Sunod, bago ka magsimulang sumulat ng isang kritikal na sanaysay, tiyakin mo munang nauunawaan mo ang mga katangian at layunin sa loob at labas nito. Kinakailangan mong pag-aralan at suriin ang isang akda. Paalala, ang salitang pagsusuri ay nangangahulugang paghahati-hati at pinag-aaralan ang bahagi ng akdang iyong nais suriin. Ang ebalwasyon ay nangangahulugang pagtatasa sa mga kalakasan at mga kahinaan ng akdang iyong susuriin. Pag sinabi natin na paghahati-hati, paghihimay-himay. Para makita mo ano yung mali, kung meron man. Kung meron mang pagkukulang, makikita mo yon. Na sa oras na hinati mo, hinimay-himay mo yung pinag-aralan mo, yung binabasa mo. Matagal na proseso, pero sa dulo, ikaw makikinabang.
So, dito nabanggit yung pagtatasa. Sa salitang Ingles, kailangan dumaan sa testing. Ano yung kalakasan at kahinaan ng binasa mong akda? Kasi may mga akda na bentang-benta sa lahat ng tao. Pero, may kahinaan pa rin ang akda na yon. Ngunit mas nangibabaw ang malakas na bahagi nito. Oh, di ba maganda ang pagsusuri? Habang tayo tumatagal dito sa pag-aaral na ito, sana ay magustuhan ninyo ang pagsusuri sapagkat malaki ang maitutulong nito sa inyong buhay. Kinakailangan mong sabihin ang pangunahing pahayag ng iyong gawa sa isang thesis na pahayag. Ito, nabanggit ko na kanina, no? Thesis. At mamaya, magiging maliwanag sa inyo, paano nga ba gumawa ng isang thesis na pahayag? Okay, balik tayo. At suportahan ito ng mga ebidensya sa bawat talata ng katawan ng kritikal na sanaysay. Paalala, ang ebidensya ay maaaring mga detalye mula sa isang sanggunian. Halimbawa, dialogo, imahen, paglalarawan, istruktura ng teksto, at iba pa. O sekundaryang sanggunian tulad ng scholarly artikulo o pagsusuri ng mga eksperto na makatutulong sa iyo na suportahan ang iyong argumento. Kailangan mong sumulat ng isang konklusyon. Ibuod ang kritikal na sanaysay. Bigyan diin ang pinakamahalagang kabatiran. Narito ang mga hakbang sa pagsulat ng isang kritikal na sanaysay. Ating tunghayan. Mga hakbang sa pagsulat ng isang kritikal na sanaysay. Unang hakbang, suriin ang isang akda. Hindi ka makasusulat ng isang kritikal na sanaysay kung hindi mo naiintindihan ang paksa ng pagsusuri. Sabihin natin susulat ka ng isang sanaysay ng isang aklat. Di ba ang kailangan mo munang gawin ay basahin ito, di ba? Kaya, ang unang mong hakbang sa pagsulat ng isang kritikal na sanaysay ay ang kritikal na pagbabasa. At habang nagbabasa, siguraduhin kumuha ng mas maraming tala hanggat maaari. Sunod, itala ang mga instrumentong ginamit ng may akda upang iparating ang mensahe. Ano ang nais nang sabihin? Ano ang mga salita, istruktura ng wika, o stylistikong pamamaraan ang kanyang ginamit? Saka, mag-isip ng mga tanong na pumasok sa iyong isipan habang nagbabasa. Isulat mo din ang mga ito. Mas mainam na habang nagbabasa ka, sumusulat ka. Kasi posibleng makalimutan mo yan. At ganun ginagawa ng karamihan na nagasagawa ng pananaliksik. Habang nagbabasa, pag may nakita sila na importanteng detalye, sulat. O kaya naman kung yung aklat na yun ay sa kanila, pwede nilang lagyan ng highlighter. I-highlight ano yung importanteng detalye na kanilang nakita habang sila ay nagbabasa. Halimbawa, aklat yun. O kaya naman artikulo. Mahalaga yon. Sa tandaan, yung tao, madaling makalimut. Mas maganda, pag nakita mo agad yung detalye, sulat o kaya i-highlight. Ikalawang hakbang, organisahin ang iyong ideya. Ito ay may kinalaman sa pagsasaayos ng mga nakuha mong ideya.
Ito na ang oras upang matukoy ang pangunahing paksa at problema ng isang piyesa o akda. Hanapin ang pangunahing pahayag at ang ebidensya na nagpapakita sa pahayag. Ano ang kinaibahan o pagkakatulad nito sa ibang kaugnay na akda? Pag-isipang mabuti, magsunog ng kilay upang iyong maisip kung ano ang alam mo na. Mag-isip at damhin ng paksa. Mag-isip ng kaugnay na mga ideya at mga nagpapakitang konsepto. Kapag sinubukan mong pag-aralan ito, sa oras na iyong naisulat na ang mga kaisipan, simulan ang pagsasaayos sa mga ito. Pangkatin ang lahat ng kaisipan at tukuyin ang mga punto para sa karagdagang pananaliksik. Maaaring kailanganin mo magsagawa ng pananaliksik at maghanap ng sekundaryang sanggunian tulad ng scholarly mga artikulo o pagsusuring online mula sa mga eksperto upang mas maintindihan ang orihinal na piyesa. Kalapin ang lahat ng kinakailangang sanggunian na maaari mong kailanganin upang magbigay ng pagkilala sa iyong kritikal na sanaysay. Pagdating sa mga online na artikulo, maging mapanuri. Hindi lahat ay masasabi natin ay nagmula sa mga katiwa-tiwala. Anong halimbawa? Alam ko na yung Wikipedia ay isinaayos. Ngunit, kasi may nakalagay doon na baguhin. Ibig sabihin, hindi pa talaga yun tapos na ayusin. May posibilidad na pwede pang dagdagan yung impormasyon doon. Hindi katulad ng mga na-publish na. Tulad ng mga thesis o mga scholarly journal na talagang na-publish na online. Marami. Ang kailangan nga lang, magtiyaga kang maghanap. Sabi nga, pag may tiyaga, may nilaga. Pag nagtiyagang mag-aral, nagtiyagang magsuri, mataas na makukuhang marka. Sunod, ikatlong hakbang. Ihayag ang thesis. Ano nga ba yung thesis? Ang iyong kritikal na sanaysay ay dapat nagtataglay ng isang thesis na pangungusap na mayroong dalawang bahagi, isang pahayag at ang mga detalye na susuporta dito. Ibatay ang mga impormasyon na iyong nakalap mula sa paksa ng pagsusuri. Ito ay mula sa isang aklat, isang pelikula, at iba pa. At sekundaryang sanggunian, sumulat ng thesis na tutukoy sa takbo ng iyong sanaysay. Ito, naintindihan na ito. Ulitin ko ha. Ibatay ang mga impormasyon na iyong nakalap mula sa paksa ng pagsusuri. Sa paggawa mo ng iyong thesis na pangungusap, kailangan mo pa rin na magsuri. Kasi yan yung paninindigan mo, yun yung pananaw mo eh. Nagagamitin mo doon sa iyong pagsusuri. Sunod, ano ang ginagawa ng thesis? Una, inihahayag nito ang pangunahing pahayag o argumento ng iyong papel sa iyong sanaysay. Pinapakita nito ang istruktura ng kabuuan ng sanaysay.
Mubuo ito ng komplikado at kakaibang argumento na maaaring kontrahin ng iba. Komplikado. Pag madali yan, hindi yan thesis. Hindi mo pinag-isipan. Pero kung komplikado, pinag-iisip mo ang iyong mamabasa sa iyong ginawang thesis na pangusap at kukontrahin to ng iba. Thesis ang iyong ginawa. Thesis na pangungusap. Itin ko, ito yung pananaw mo tungkol sa iyong ginawang pagsusuri sa akda na iyong napili. Nasuriin. Isunod, pahiwatig. Kapag bumubuo ng isang pahayag, sagutin ng tanong, anong pananaw ang ninanais kong buuin? Ikaapat na hakbang. Sumulat ng isang balangkas ng kritikal na sanaysay. Hindi ka makasusulat ng isang sanaysay nang walang pagbabalangkas. Kahit papaano, makatutulong ito sa iyo na makatipid ng oras. Dito ay bubuuin mo ang lahat ng punto ng mga talata, kaya mas madaling sulat ito pagkatapos. Kailangan ng mga nagkisimulang gumawa ng pagsusuri na gumamit ng balangkas. Kahit na nga yung mga sanay na, gumagamit pa rin sila ng balangkas upang magkaroon ng direksyon ang kanilang isusulat. Lalo na yung mga nagsisimula pa lang. Sunod, sa bahaging ito, magsusuri ka ng mga argumento at ebidensya sa patalatang sanaysay. Magdesisyon sa mga ebidensyang mas higit na susuporta sa iyong thesis na pahayag. Kalimang hakbang, sumulat ng isang borador. Sa oras na handa na ang balangkas ng sanaysay, oras na upang sumulat. Magsimula sa isang pagsusuri o isang buod ng akda at tumugon sa pangunahing pahayag nito. Pagkatapos, pag-aralan at suriin ito kasama ng ebidensya at panghuli, bigyang konklusyon ang iyong kritikal na sanaysay na may pagbibigay diin sa pinakamahalagang mga kabatiran. Habang sumusulat, tandaan ang tungkol sa akademikong estilo. Manatiling formal at objektibo. Gamitin ng wasto ang wika. Tandaan ang tungkol sa mga sanggunian. Gumamit ng mga salitang nag-uugnay sa mga talata upang magabayan ang mga mambabasa at matulungan silang sundan ang iyong lupon ng mga ideya. Ika-6 na hakbang, isaayos at paunlarin. Ang pinakamainam na gawin dito ay manatili muna sa iyo ang kabuuang borador na maikling sandali at magpahinga mula sa pagsusulat. Pagkatapos, basahin ang iyong sanaysay ng ilang beses upang makita ang lahat ng mga kamalian. Maaaring gawin mo ito na ikaw lamang mag-isa o tanungin ng isang kaibigan, ang iyong nanay o isang kaklase upang tulungan ka. Makikita nila ang iyong sanaysay mula sa ibang pananaw bilang mambabasa. Kaya magiging madali para sa kanila na tukuyin ang mga bahaging may kahinaan upang maisaayos. Baguhin ang iyong sanaysay. Gawin ang lahat ng kinakailangang pagbabago hanggang sa makita mo itong perpekto. Mas mainam talaga na manggagaling sa iba yung puna. Kasi kung ikaw lang mag-isa, meron ka pa rin hindi makikita na kulang o kaya mali sa iyong gawa. So, naniniwala ako na mas mainam na salitang mainam. Perfecto kasi wala ka ng mali talaga. Pero imposible naman na mawawala yung kamalian. Kapag binago mo, ulit mong binasa,
isinaayos mo ng mabuti, magiging mainam ang kalalabasan. Maniniwala kayo na tanging Diyos lang ang perpekto. Ang tao, may mali. Mayroong kakulangan. Pero kung pinagbubuti niya ang kanyang gawa, magiging mainam ang kanyang ginawa. Sunod, ang pagsusulat ng isang kritikal na sanaysay ay tungkol sa iyong kasanayang mag-isip. Ito ay isang pagsusuri at proseso ng pagbuo ng argumento. At kailangan mo magsanay palagi upang mapaunlad ang mga kakayahan sa pag-iisip. Tungo tayo sa mga dapat tandaan sa pagsulat ng isang kritikal na sanaysay. Una, magsanay ng matalinong pagbabasa. Ito ay kapag nagbabasa ka ng isang teksto, tinutukoy at pinag-aaralan ang tiyak na mga detalye. Isang pahayag ng mayakda. Paano niya papakita ang kanyang mga pahayag, mga kontrobersyang nakapalibot sa mensahe, ang mga kalakasan at mga kahinaan nito, ang kabuuang halaga nito, at iba pa. Kailangan talaga yan. Pero kung ginawa mo na mabilisan, hindi matalino yun. At hindi ka nagsuri. Okay? Pangalawa, magbasa ng ilang mga halimbawa ng mga kritikal na sanaysay. Ito ay makatutulong upang maintindihan mo ang istruktura o pagkakabuo at paraan ng pagsulat. Ngunit, huwag kopyahin ang mga ideya ng iba. Subukang maging matalino. Paunlarin ang iyong paraan ng pagsusulat. Gamitin ang mga alam mong salita at ipakilala ang iyong mga ideya. Dito, madalas ang mga mag-aaral o estudyante na pagsasabihan ng guro. Kinukuha ang gawa ng iba. Plagiarismo yun, o sa English ay plagiarism. Kapag ikaw ay professional na, may trabaho na, pwede kang makasuhan. Kasi nakopya mo yung gawa ng iba. Kasabihin mo, hindi ko sinasadya, kinopya mo pa rin yun, tapos pinasa mo. Para maiwasan na masabing nagsagawa ka ng plagiarismo, banggitin mo kung sino yung gumawa. Tandaan yun. Sunod, simulan ng mas maaga ang pagsusulat ng kritikal na sanaysay. Huwag nang hintayin ang huling sandali. Kakailanganin mo ng panahon upang magbasa at suriin ng akda, humanap ng ebidensya, ipakilala ang iyong thesis, sumulat at iayos ang iyong sanaysay. Mas marami kang panahon, mas mainam. Pero kung sabihin mong, ako kasi yung tao na gusto ko nagmamadali, yung to the last minute, ay hindi pwede yan sa pagsusuri. Kasi kinakailangan pagdaan ng lahat ng proseso. Masabihin, magaling na akong magsulat. Paano yung mga writer na, yung mga sumusulat na? Yung mga yun, kahit sabihin mong sanay, naglalaan pa rin sila ng oras para magsulat. Pag-isipan ng kanilang mga sinusulat. Lalo nang ikaw ay baguhan, talagang dapat maraming panahon ang iyong ilaan sa pagsusulat, lalo na ng kritikal na sanaysay. Pang-apat, tandaan na ipakilala ang may akda at ang akda na iyong babalaking suriin sa iyong sanaysay. Panglima, iwasan ang naisip ko o sa aking opinyon o palagay. Kapag sumusulat, kailangan mong pagtuunan ang akda, hindi ang iyong sarili. Kapag inihahayag ang iyong opinyon, gawin ito sa ikatlong panauhan at suportahan ito
ng ebidensya. Sabi ko nga kanina, para maiwasan ang plagiarismo, banggitin mo ang may akda. Lalo na kung susuri ka, kailangan pakilala mo kung sino yung may akda ng iyong sinusuri. Alam kung aklat man yun. Tandaan ha, nasa ikatlong panauhan. Kapag ikaw ay sumusulat ng isang kritikal na sanaysay. Gayon din sa pananaliksik. Ikatlong panauhan ang gagamitin. Panganim, palaging idokumento ang mga sipi, mga pahawig, at ibang sangguniang iyong ginamit sa sanaysay. Tanggihan ang tukso ng pagbubuod ng akda sa pangkalahatan. Kung ikaw ay nagsimulang sumulat ng mahabang mga paglalarawan ng lahat ng mga tauhan at balangkas, tumigil at tingnan muli kung makatutulong ito sa iyong pagsusuri. Balik tayo sa pang-anim. Ito sa English na tinatawag na citations. Ay mga ginamit mo ay ng mga pahayag doon sa loob ng iyong ginawang critical na sanaysay o yung mga pahawig o ginamit mo na paraphrase. Ito yung para maiwasan mo nga na makopya ng buo ang sinabi ng iba, gagawin mong parang kahawig, parang tunog o yung malapit doon sa gawa ng tunay na may akda. Yung iba, nakakagawa ng buod sa halip na nagsuri. Kaya dapat yan ang tingnan ninyo sa inyong paggawa ng inyong critical na sanaysay. Hindi kayo gumagawa ng buod, kayo ay nagsusuri. Hinihimay-himay nyo ang mga bahagi ng akda. Merong bahagi ng critical na sanaysay na gagawin talaga ang buod ng akda. Pero hindi yung kabuuan ng inyong critical na sanaysay ay isang buod. Sunod, ang critical na sanaysay ay tungkol sa interpretasyon at pagsusuri, hindi muling paglalahad ng akda. Nabanggit ko na nga kanina. Okay? Tungo tayo sa istruktura ng critical na sanaysay. Karamihan sa mga uri ng sanaysay ay may taglay na istruktura na kinapapalooban ng panimula, na may tisis na pahayag. Ang katawan, mga talata na may mga argumento at ebidensya na susuporta sa tisis, at ang konklusyon, muling pagbanggit sa tisis at mahalagang mga kabatiran. Ang istruktura ng kritikal na sanaysay ay hindi bukod dito. Ngunit, bago mo simula ng iyong pagsulat, kumatha ng isang balangkas para sa iyong sanaysay upang makasiguro na wala kang makalilimutan na kahit anong detalye habang sumusulat ng borado. Ating tunghayan, balangkas ng kritikal na sanaysay. Kapag mayroon kang plano para sa iyong sanaysay, ang pagsusulat nito ay magiging mas madali. Isaalang-alang ang format. Bilang tuntunin, may pamantayang istruktura ang kritikal na sanaysay na naglalaman ng isang panimulang talata, ilang talata para sa katawan at isang konklusyon. Gamitin ang huwarang ito na makatutulong sa iyo na sumulat ng detalyadong balangkas ng iyong kritikal na sanaysay. Ang unang bahagi, ang panimula. Sa panimula, narito ang kaligirang impormasyon tungkol sa akda. Nasa ilalim nito, nakapaloob dito ang pamagat at ang may akda, impormasyon sa palimbagan, paksa at layunin.
Pangalawa, ang iyong thesis na pahayag, isang pangunahing payag o ang iyong pananaw, ang iyong reaksyon sa akda. Sa ikalawang bahagi, ito yung katawan, nakapaloob dito ang buod ng akda, interpretasyon at pagsusuri. Sa ilalim nito, nakapaloob ang pagtalakay sa estilo ng akda at pagsasaayos, pagsusuri sa paksa, pagsusuri sa pagiging epektibo ng akda at reaksyon ng mamabasa. Sa ikatlong bahagi, ang konklusyon, o ang iba tinatawag din na konklusyon, pagpapaalala sa kahalagahan ng paksa, ang kabuuang kalakasan at kahinaan ng akda, panapos na pahayag, ang dahilan ng katagumpayan ng akda. Sa oras na iyong nakumpleto ang balangkas ng kritikal na sanaysay, oras na upang simulan ang pagsusulat. Gawin nito kaagad. May oras ka pa upang magwasto at baguhin ito pagkatapos. Pagtuunan ng pansin ang lahat ng mga detalye mula sa iyong balangkas. Ating tunghayan, paano ba ang sumulat ng panimulan ng kritikal na sanaysay? Lahat ng mga sanaysay ay mayroong panimula, bilang ito ay bahagi ng pagkuha mo sa atensyon ng mga mamabasa, sabihin ng tungkol sa paksa at ang kahalagahan nito, at sa makatuwid, hirayatin sila na ipagpatuloy ang pagbabasa. Ngunit habang ang layunin ng karamihan ng mga panimula ay upang magpakilala ng thesis, mas komplikado ang panimula ng kritikal na sanaysay. Narito ang paraan ng pagsulat ng panimula ng kritikal na sanaysay. Una, kailangan mong ipakilala ang may akda at ang pamagat ng akda. Pangalawa, kailangan mong ihayag ang pangunahing punto ng may akda o ng buong akda o ng bahagi ng iyong susuriin sa iyong kritikal na sanaysay. Sagutin ang tanong, ano ang nais ng may akda na matandaan ng mga mamabasa? Pangatlo, kailangan mong ipahayag ng 1 hanggang 2 pangusap ang iyong pagsusuri sa akda. Ito ang iyong magiging thesis na pahayag. At panghuli, magdagdag ng kahit anong kaligirang impormasyon na nais maintindihan ng mamabasa sa konteksto ng akda. Ang kabuuang paksa nito, ang isyong kinasangkutan nito, at iba pa. Bagaman hindi ito isang naratibong sanaysay, kailangan mong ihanda ang entablado. May mga pagkakataon na ang iyong mamabasa ay hindi naglaan ng oras na basahin ang akda, kaya marahil hindi nila maiintindihan ang iyong sanaysay kahit na walang ibinigay na kaligiran. O kailangan na makuha ng sumusulat na isang kritikal na sanaysay, katulad mo na estudyante, ang iyong mamabasa. Dito lalabas ang iyong kakayahan na hikayatin sila na manatiling basahin, na gustuhin nila. Na sa isang pagluluto, kailangan sa unang tikim pa lang, sarapan ka na at gusto mong ubusin yung kinain mo. Ganon din dapat sa pagbabasa. No? Na unang baso pa lang, sa unang pangusap o kahit sa mga unang salita pa lang, maganda to. May nais sabihin. Ay sabihin na, nahook ako nang binasa ko. Magandang senyales yun. Natatapusin talaga ng iyong mamabasa ang iyong ginawa na pagsusuri.
Sunod, katawan ng kritikal na sanaysay. Ito ang pinaka-madetalyeng bahagi ng iyong kritikal na sanaysay. At ito ay kinapapalooban ng ilang bahagi. Ang bawat bahagi ay tumutugon sa isang partikular na detalye at ebidensya na susuporta sa iyong thesis. Ang pinakaunang bahagi ay ang buod ng akda. Sumulat ng isang maikli, objektibo at walang pinapanigang ulat ng akda o ang abstract nito. Ikaw ay nagsusuri sa iyong kritikal na sanaysay. Dito ay kailangan mong sabihin ang tungkol sa pangkahalatang punto ng may akda at ang mga pangunahing susuporta na kanyang maibibigay para sa puntong ito. Tiyaking iwasan ang pansariling opinyon. Sumulat ng buod sa ikatlong panauhan. Ang ikalawang bahagi ay ang interpretasyon at pagsusuri sa akda. Dito, magtatapos ang iyong ulat, ngunit magsisimula ang iyong pagsusuri. Dito ay susuriin ang malakas at mahinang bahagi ng akda sa pamamagitan ng sumusunod na kriteria. Gaano katumpak ang impormasyon sa akda na iyong pinupuna? Sunod, meron ba itong o kulang sa pagbibigay kahulugan at mga pangunahing terminolohiya? Meron ba itong ilang issue o nakatagong mga hinuhat? Malinaw ba ang wika ng may akda? Patas ba ang may akda? Nalaki ba niya ang parehong panig ng issue nang walang pagkiling? Lohikal ba ang pagkakaayos ng akda? Naipakita ba ng may akda ang lahat ng punto sa isang makahulugang paraan? May mga butas ba sa kanyang mga argumento? Ano ang mga, kung mayroon man, ang kamalian ng may akda? Masyadong emosyonal ang wika, sumobra ang pagiging karaniwan, paglalahat, at iba pa. Pagkatapos nito, sunod ang iyong interpretasyon. Hindi na ito tungkol sa pagbibigay puna o pagsusuri, bagkus ang iyong tugon o opinyon sa akda. Tanungin ang iyong sarili. Saan ako sang-ayon at di sang-ayon sa may akda? Ano ang kanyang naging tama o kamalian? Nararapat ko bang irekomenda ang akdang ito bilang isang kapanipaniwalang sanggunian sa pananaliksik? Sa totoo lang, ang interpretasyon ay ang thesis ng iyong sanaysay. Sa bahaging ito, iyong susuportahan ang iyong inihayag sa thesis. Kaya ating tunghayan ang konklusyon ng kritikal na sanaysay. Hindi kinakailangang sobrang haba ng konklusyon ng kritikal na sanaysay. Maitutulad ito sa muling isinaayos na panimula. Dito muling uulitin ang kahalagahan ng iyong paksa. Ulitin ang mga punto na iyong tinalakay at ibuod ang iyong interpretasyon. Ipaalala sa mga mamabasa ang dahilan ng kahalagahan ng paksa. Pagsamahin ang pagsusuri at interpretasyon upang tumuon sa kabuuang mga kalakasan at mga kahinaan ng akda. Ihayag ano ang nagdulot sa akda kaya naging kilala at matagumpay. Karagdagang mga kaalaman. Anong uri ng wika ang dapat gamitin sa isang kritikal na sanaysay? Siguraduhin gumamit ng formal na wika sa mga kritikal na sanaysay. Ito ay tungkol sa pamantayan sa gramatika at pagbigkas na ginagamit sa intelektual
at akademikong mga gawain. At dahil ang iyong sanaysay ay analytical at nangangailangan ng kredibilidad, ang formal na wika ang iyong kailangan upang ito'y maging mahusay. Paano magsagawa ng pagsisipi sa isang kritikal na sanaysay? Para sa pagsisipi sa mga kritikal na sanaysay, gamitin ang format na MLA o Modern Language Association. Una munang banggitin ang pangalan ng may akda, susundan ang pamagat. Pagkatapos, tukuyin ang mga detalye ng palimbagan. Kabilang dito ang mga pahina na pinagmula ng mga kinuha mong winika at sanggunian. Pag may kinalaman sa wika, mas mainam na gamitan ng Modern Language Association na format sa inyong pagkisipi sa mga sanggunian na inyong ginamit. At kung may kinalaman naman sa psikolohiya, sa pag-aaral sa ugali ng tao, may kinalaman sa pag-aaral sa isipan ng tao, ang gagamitin ay APA format o American Psychological Association. Ito yung halimbawa ng pagsulat ng sanggunian na sa ilalim ng MLA. Narito ang may akda, unang may akda, nasusundan ng pamagat ng artikulo, okay, na susundan ng pamagat ng journal, kung saan nanggaling pamagat ng artikulo o yung artikulo na inyong ginamit, na susundan ng volume at issue, taon ng pagkakalimbag, mga bilang ng pahina. Ito naman ay kung kumuha kayo ng artikulo online. Ito yung Digital Object Identifier. Ang isang kritikal na sanaysay ba ay maaaring nasa unang panauhan? Oo, kung ikaw ay nagsulat ng isang pansariling kritikal na sanaysay, ngunit kung nagsulat ka tungkol sa akda ng iba, gumamit lamang ng ikatlong panauhan. Anong halimbawa nito? Siya, kanya, niya, sila, kanila. Sa mga nanatili na sinundan ang aking video, maraming salamat. Maraming salamat sa inyong pagdiriwala na maibigyan ko kayo ng paliwanag, maibigyan ko kayo ng leksyon o aralin na may kinalaman sa Filipino. Ang inyong napanood kanina ay isang salin ng How to Write a Critical Essay by Leslie Voss ni Maynard M. Redublo. Sa mga nagnanais na sundan ng aking mga video, maaari kayong mag-subscribe sa aking YouTube channel. Muli, maraming salamat at isang magandang araw sa inyong lahat.